Kung magsisimula ka ng business ngayong taon na ito, ano ang papasukan mo? Let me tell you the truth. Hindi ako papasok sa hype, hindi ako papasok sa alanganin. I'd pick one of this na sure, stable, and talagang pwedeng kumita. Kung ano yan, tune in, don't tune out. Hi there, this is Shane Kitan, your pambansang wealth coach. Nako, hindi uso ang talagang pwedeng magpayaman ng sa isang tao, kundi talaga stability. Do you agree? If you're starting a business this 2026, kung ako, start ako from scratch, zero, wala akong pera ngayon, ito yung mga i-consider ko. Number one, food. Pagkain. Napakaganda po talaga kasi ng food. Mag-focus ako sa community-based food business. High demand, low ego, and high returns. Kasi ang pagkain, hindi nawawala yan. Hindi gimmick yan eh. Like for example, mga basic kanin, bigas, mga tinapay. Sa panahon ngayon talaga, challenging talaga. Pataas ang bilihin, pero ang tao, hindi kailangan tumigil kumain. Number one, yung basic hanapin natin. Nakakabusog, diba, sa halagang 20 pesos, 50 pesos, less than 100 pesos, that's for the masses. Another group of people that you can look into, ay nako, dumadami na po yung mga health conscious na mga tao. For example, calorie counting, meal subscriptions, healthy bowls. Gusto nilang mag-calorie deficit pero hindi nila alam paano mag-count ng calories. So imagine mo kung ikaw nang gagawa tapos subscription yan, bumibenta ka ng per person, 3 meals na mga 500 pesos, kumikita ka. Let's say kahit na 100 o 200 pesos doon, kung may 100 clients ka, magkano kita mo? 10,000 to 20,000 a day. Not bad. People want convenience, not only affordability. And people want it's para simple, fast. Number two, social media services. Ito yung negosyo, low capital, high income. Whether you like it or not, everybody's right now online. Content economy na eh. At the same time, kaganda social media, libre po kasi advertisement, wala kang babayaran. Pwede na lang kung magpapa-ads ka. Anong pwede mong skill na matutunan? Social media management, pwede kang video editor, pwede kang content repurposing, script writing, di ba? Or if not naman, yung branding. In other words, importante yan. Alam mo, ito lang gawin mo. Maghanap ka ng mga followers, mga companies, kung meron kang knack for this, and sabihin mo, mag-critic ka, sabihin, pag ginawa nyo to, pwede mag-improve ang brand and image and sales nyo. And then you try to work for free to prove na talagang effective ka. Isa pang pwedeng mong umpisan, kung may expertise ka. Magaling ka ba magturo? Magaling ka ba sa isang bagay? Alam mo, you can sell your expertise. Sell it online. Like for example, expert ka sa gardening. Diba? Magturo ka about gardening. Diba? Tapos may subscription ka. One time mo na i-create ang video, paulit-ulit nilang panonoodin. Pwede ka mag-publish ng ebook. Pwede ka mag-publish ng planner, worksheets, online workshop, templates, mini course, coaching. Ang dami po niyan. Ang kagandahan po kasi ng ganito, yung digital economy. Kasi zero inventory. Wala kang shipping worldwide. Seconds lang. Wala kang masyadong manpower. Scalable siya. Or if not, maging content creator ka itself. Pwede ka na rin kahit ayaw mo magbenta, pwede ka mag-monetize through using the social media platform. Let's go to number 4. Pero bago ko sabihin yan, babatiin ko lang si Rachel Lavar of 8064. Iponario Club Bronze member natin yan. Si Joe Liam Mado 5773. At the same time, si Ed Marin Kauliilan. Gold member natin yan. Let's go to option number 4. Yung subscription-based business. Ang kagandahan dito, one time ulit gagawin to. Paulit-ulit lang yan. One time ka lang magbebenta, paulit-ulit na yan. Parang Netflix. Subscription. Meal subscription. O ito pa, cleaning service subscription. Skincare, ng mga refill subscription. Coffee subscription. Pag monthly nagbabayad sa yung customer, may peace of mind ka na hindi ka maboboke out, mazizero. Does it make sense? Ask yourself, ano yung pwede mong i-offer na subscription basis? And option number 5, high demand home service. Ang top na top talaga, cleaning services. Nagpakalinis ako ng buong bahay. Nayad ko more or less na sa 12,000 pesos. Buong bahay na po yan. Lahat talaga general cleaning po siya. Or if not naman, ito pa, pet care. Even grooming sa tao. Paggupit, massage, home service, pick-up delivery service. Ito pa, handyman, tubero, pintor, mga repairs, aircon cleaning. Ang kagandahan dito, maliit lang ang kapital pero high repeat customers, paulit-ulit lang. Always remember, people will always pay for convenience. I hope that you're learning. May nakausap ako recently na gustong magnegosyo pero hindi niya alam. Kaya nga sabi ko, choose something na hindi mawawala sa uso. Alam mo ang ginawa niya? Pinili niya pagkain. Meal prep, weekly subscription. After 4 months, ano man nangyari? Fully booked siya. Dating zero income mo yung kumikita na siya ng 25,000
to 30,000 a month consistently. Kaya nga, pagtatanong mo, Chinky, ano yung pinaka-best business simula? Hindi hype, hindi trend, demand-driven. Kaya tanong ko po sa inyo, saan ka ba magaling? Saan ka ba talaga parang gifted? And pag sinasabi mo, Chinky, hindi ko really alam kung talaga saan ako eh. I want to issue a 14-day nego challenge. In 14 days, I can help you to set up your idea and bring your idea into a reality so para magawa mo siya. So if you are interested to be part of the 14 Day Nego Challenge, type 14 day in the comment section and I will send you more information. So maraming salamat sa pag-tune in. Kaya nga ang tanong ko sa inyo, anong business na gusto mong simulan sa sinabi ko sa episode na ito? Thank you very much. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.